Hallelujah. Nabanggit ko po nung nakaraan, isa sa mga posibleng pwedeng maglayo sa atin sa katotohanan ay, still remember? Ano yun? Let's make a review. Doctrines of demons. Mga turo na kahit ito gaano kaganda, pero posibleng yan pala ay maging turo na mula sa demonyo. Sapagkat sa mga huling araw, maliwanag po daw na sinasabi ng Espiritu Santo na iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So, posible po na ikaw ay nasa simbahan, pero dahil sumunod ka sa mga maling katuruan na mula sa masamang espiritu, pero wala ka na pala sa pananampalataya. Sarili mo na lang. Sarili mo na lang sikap. Hindi na ayon sa pananampalataya ang iyong ikinikilos. Hindi na ayon sa pananampalataya maging ang iyong mga tinitindigan at pinapaniwalaan. Hindi na naaayon sa pananampalataya. Gaya ng ating narinig na sa mga huling araw, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Nasabi ko nga, ang grace ngayon ay masyadong laganap sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, pero ito ang klaseng grasya na pinerbert ng mga maraming tagapagturo that it is just okay for you. Magkasala na kayo kung gusto nyo magkasala. Kasi grasya naman. So it's a perversion na pervert ang katotohanan. Maraming mga simbahan ngayon na nagkawatak-watak. All because of these doctrines of demons. Ang nakakalungkot pa rito, makikinig daw ang mga tao sa mga huling araw na ang kanilang gustong pakikinggan ay walang iba kundi yung ibig lamang nilang marinig. Hindi na daw sila makikinig sa katotohanan. Ayaw na nila yung nakokorek sila, ayaw na nila yung naitutuwid sila, ayaw na nila yung naididisiplinahan sila. Oh, that's dangerous. Wag na, wag. Other than that, ano pang pwedeng magpapalayo sa atin mula sa katotohanan? Ha? You remember? Yung mga gadget, dahil sa hindi ng technology sa panahon natin, ang mga tao ngayon masyado na nagiging dependent sa mga high-tech, mga gadget, na pati mga bata ngayon, pati mga bata. Alisin mo yung iPad sa kanya, iiyak. Alam na niya yung iPad. Grabe. Nagiging, ika nga sa narinig ko nagiging possessive na ang mga ilang bata. Masyado. Kaya, hindi ito biro-biro. Huwag niyong isipin, ay bata pa lang yan, wala pang alam yan. No, no, no. Kawawa naman ang anak mo kung totoong mahal mo ang anak mo, ha? Kung totoong mahal mo ang anak mo. Iiwas mo ang iyong mga anak sa palagay mong alam mong hindi na makakabuti sa kanya. Kaya nga, alam nyo mga ilan sa mga kabataang nasa Goshen ngayon, bakit humingi ang mga magulang na dalhin dyan sa Goshen? Because ang mga anak nila nalulong saan? Sa internet. Puro internet ng internet. Nakababad sa internet ang anak ko. Magdamagan, naka-internet. So, something's wrong. Mas nanaisin pa nila makipag-fellowship sa machine, sa gadget, sa mga maraming high technology, kaysa doon sa makipag-fellowship at matutong makipag-social sa mga kapwa nila kabataan o kalaro.
Kami noon, laro namin Shoto, Maro, Patintero. Wala man yan. But we're happy. Nakikita ko ang mga maraming bata ngayon, nagiging anti-social sila. Natututo na sila maging independent. Natutuwa pa tayo. Minsan pag nakikita mo yung anak mo na naging independent, kung sa tamang paraan, okay lang yon. Pero yung maging anti-social siya, galit sa kapwa, ayaw makipaglaro, ayaw makipagmingle sa mga tao, tahimik pag nakaharap sa tao, masyadong inferior pag nakaharap sa tao, pero pag nasa internet, bold siya, ang tapang, pero pag nasa tao, duwag, inferior. Nakakaramdam ng insecurity. Something is wrong. Ito babala, no? Kaya nga maging kayo ng mga Kristiyano na it is possible na kung hindi kayo nagiging mapagbantay, that you will be going to be led away from the truth. All because of the many things we have. Minsan, tuwang-tuwa tayo sa social media. Tuwang-tuwa tayo sa Facebook, which it helps naman. I also agree. Lalo na kung ito nagagamit sa tama, agree ako dyan. Hindi ako anti-social media. Kung nagagamit yan sa tama, why not? To propagate the gospel, why not? Pero kung yan ang nagiging sanhi ng yung struggle, sanhi ng yung insecurity, sanhi ng yung galit, don't mind it. Forget about it. Sabi ko nga kauma-umaga, salip na unang saliksikin ng Biblia at manalangin, humingi ng gabay sa tulong ng Santong Espiritu. Anong ginagawa ng mga marami? They rather open their Facebook because they are so very excited doon sa mga nagpuyat kagabi na nagbabantay ng kanilang mga bagong update sa mga profile o sa kung ano-ano. Baka may nag-like, baka mayroong ganito. Mas excited sila. Nagka-count ng mga likes. Please. Please. Ako'y nagmamakaawa na sa inyo. Totohanan ko na sinasabi ito sa inyo. Na hindi namamalayan ng iglesia at hindi namamalayan ng mga maraming Kristiyano, hindi namamalayan ng mga born again, na unti-unti silang naililigaw. Na unti-unti silang nailalayo. Nailalayo sa katotohanan. Marami nag-aaway dyan. Marami. Mga games nga patayan pa nga. Alam ba niyo yung mga nangyayari sa Amerika? Kapatid niya pinatay dahil pinakialaman niya yung games na iniwan lang ng kanyang kapatid, tapos pinakialaman ng kanyang kapatid. Nang nakita niyang pinakialaman, pinatay niya ang kanyang kapatid, all because of that thing. This is no joke. It's no joke. Alam niyo yung mga magkakapatid na nag-aaway just because of the iPad, just because of the laptop, just because of the computer. So the enemy is using this little by little to corrupt your mind. May I repeat that? Is using this to corrupt your mind. Your minds will be corrupted. Kaya nako-corrupt yung isip mo Mga ilan nga, hindi nag-a-attend. Dahil bakit? Meron na sila nakita sa Facebook. Feel nila, silang pinaringgan. Galit sila. No? Isipin na lang ninyo kung ano ang laki ng impluensya ng mga makabagong teknolohiya sa panahon natin ngayon. Na kung hindi tayo nagiging mapagbantay at nagiging maingat, unti-unti na rin tayong nalalayo sa katotohanan. Be aware. No? Iba, sabi ko nga, ang mabuhay Kristiyano ngayon, mas matindi ang kahirapang dinaraan natin kaysa kina Pablo, kina Pedro. Mas gusto kong nabuhay noong panahon nila. Noon, persecution, tatagpasin ang ulo mo, okay na. Pero ngayon, inuunti-unti tayong sinisira ng
ng kapaligiran natin. Unti-unti tayong sinisira ng mga bagay sa kapaligiran natin. Hindi man minsanan, pero unti-unti. Unti-unti, inuunti-unti tayo. Kaya ito isang pakiusap ko. Sa lahat ng mga naniniwalang sila yung mga totoong born again na tinatahanan ng Espiritu Santo. Nawa, kapag ikaw ay humaharap at gumagamit ng mga ganong makamodernong kasangkapan sa panahon natin, use it moderately with sobriety. Maging matino ka. Maging alisto ka naman. Hello? Kung hindi ikaw ang nakabasa, baka ikaw minsan sa galit mo, doon mo idadaan. So it's wrong. This will lead you away from the truth. Another thing, the tree of knowledge. Akala natin, it was already more than 5,000 years ago, yung tree of knowledge, pero yan ay nakaukit na sa isip at lumang likas ng tao na magpahanggang ngayon, marami pa rin mga tao at kasama na ang mga nagsasabing Kristiyano ang patuloy na kumakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Minsan ayaw makinig sa salita ng Diyos kasi sa palagay niya kung ano lang yung isipin niyang ito ang tama para sa akin, yung anong iisipin ito ang mali para sa akin, hindi mo siya pwedeng mapakialaman. Wala siyang teachable kasi meron siyang sariling judgment, meron siyang sariling knowledge. Ang hirap i-correct ang mga ganong tao. Walang humility, walang teachable spirit, all because they keep partaking doon sa bunga ng tree of knowledge na siyang dahilan kung bakit bumagsak ang ating mga first parent, ang ating mga unang magulang. Naman nagkaroon sila ng kamalayan sa masama. So, ganun din ang mga maraming Kristiyano ngayon. For them, ba alam ko naman ang ginagawa ko eh. May kamalayan naman ako dito eh. Don't correct me. Don't rebuke me. Alam ko naman ang ginagawa ko eh. I know what is right and I know what is wrong. What's that? That is the tree of knowledge. Ayaw silang papakialaman because they think of themselves as what? God. They think of themselves as what? Excuse me, Lord. Ayaw nilang magpasakop. Ayaw nilang magpasubject. Why? It is so difficult for them na magpasakop. It's because they believe that they have the knowledge and they have the right to take the matters on their own hands. I know what I am doing. Minsan kumari makikinig, pero sarili pa rin niya ang masusunod. All because sa palagay niya, yun ang tama. At sa palagay niya, ito naman ang mali. Pero ang sabi ng Biblia sa Isaiah, darating ang panahon na yung tama ay gagawing mali, at yung mali, gagawing tama. Nangyayari yan. Bulgar man o palihim. Sinasabi natin, yung mga Rainbow Coalition, yung mga LGBT group, yes, yung mali ginawa nilang tama. Pero hindi rin napapansin ng mga maraming Kristiyano, secretly, may mga bagay na pinagpipilit nila na bagamat alam nilang mali, pero pinagpipilit nilang tama at yung alam nilang tama ay pinagpipilit nilang mali secretly. Kaya nga, karamihan sa mga Kristiyano ngayon nagiging at nagkakaroon na lamang sila ng selective obedience. When they obey, they will only obey yung gusto nilang sundan at sundin. Selective obedience na lang sa panahon natin. All because of what? The so-called knowledge. All because of what? Marunong sila. They know what they're doing. Pero hindi alam, unti-unti silang nalalayo sa Espiritu ng Diyos. Nalalayo sila sa
katotohanan. Alam mo, ang Espiritu ng Diyos, number 1 yan. Kasi ang Espiritu ng Diyos, kahit patama ka, ang Espiritu ng Diyos, bubulungan ka niya. Sasabihin ng Espiritu ng Diyos, mabuti pang isave mo lang sarili mo, magpakumbaba ka na. Somebody say amen for that. Si Kristo nga na walang kasalanan inari niya yung kasalanan. Wala naman nga siyang kasalanan pero inako niya yun Kasi bakit? Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Iba yung puso niya. At iba rin ang puso ng mga Kristiyanong lumalakad sa Espiritu ng Panginoon. Iba yung damdamin nila, iba yung kilos nila, iba yung pananaw nila. Bukas sila, hindi sila nakasara. Ramdam mo sa kanila ang kababaan. Hindi sila sarado. Ramdam mo sa kanila ang willing silang magpasakop at willing silang magpaturo. Hindi sila kumakagat sa tree of knowledge. Yes. But so many people today, including born-again believer, without them knowing it, unti-unti silang nawawalay at unti-unting namamatay yung buhay at apoy na mayroon sila dahil sa patuloy silang kumakain dito sa halamang dapat sana hindi ito ang kanilang kinakain. Have you come to that point na minsan ang tingin mo sa sarili mo mas marunong ka pa? Alam mo yung tama sa mabuti pero wala na yung teachable, wala na yung openness na baka nga ikaw ang mali. Do you remember that? Search me, O Lord, know my thoughts. See if there is any wicked way in me. Lord, direct me from everlasting path. Psalms 51 says, Lord, you desire truth from the inward parts. Cleanse me, wash me, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Somebody say amen. See, lalo na ngayon, isa pa sa mga nagpapalayo sa atin na unti-unti na hindi natin namamalay, itong relihiyon. Naging makarelihiyon na lang tayo. Yung bang nasa simbahan tayo ng mga born again, nasa gawain tayo ng mga born again. But we are still being dominated by the spirit of religion. You know, religion ay isang ang isang religion, ang religion ay formang Kristiyano na walang Kristo. Formang Kristiyano na walang Kristo. Ang relihiyon ay formang Kristiyano na walang Kristo. Makikita mo, asal Kristiyano, formang Kristiyano, pero walang Kristo. Kaya nga karamihan sa mga reliyoso mayayabang, karamihan sa mga religious people ma-pride, karamihan sa mga religious people mataas ang loob nila. Because ang alam nila, tama sila. But without Christ, wala yung Kristo. Ako nababahala ngayon sa lagay ng iglesia, in general, as a whole, sa buong katawan ni Kristo, aaminin ko ito sa inyo. Nakakabahala na nangyayari. No? No, I'm not saying I'm a perfect. Marami akong kapalpakan sa buhay. As I grow in the ministry, as I grow in my Christian life, and as I grow being a pastor, hindi ko inililihim. Marami akong palpak. Sobra. But you know what? As I grow, I discover how important it is for us to really make a genuine amendment. Na kailangan nating itama yung dapat nating itama habang maaga pa. Itama ang dapat itama habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Itama ang dapat itama habang tayo'y buhay at malakas pa at nasa katinuan pa ng isip natin. Sabi ni Pablo, hindi ko inaaring ako'y ganap na. Hindi pa ako ganap. Pero kinakalimot ko ang nakaraan. At nagpapatuloy ako sa hangganan. Ang tanging nais ko ngayon ay ang lalo pang makilala si Jesus.
Binigyan niya ng importansya ang kanyang ugnayan kay Jesus. Relasyon kay Jesus. Pag religious ka lang, yung nag-attend ka, okay na. Yung nagpa-check ka ng attendance, okay na. That's what religious people are. They thought it's an obligation to do it. Now they do it. Ginawa nila, sa palagay nila, tama na yung ginawa nila. So, wag mo na akong pakialaman pa. Tama na itong ginawa ko. Nag-hallelujah na ako. Nag-praise the Lord na ako. Nag-kalop na ako. Nag-tithes na ako. Nag-offering na ako. Tama na itong ginawa ko. Hanggang dyan na lang ako. So, that's the problem of many Christians today. They just tend to become what? Bound by religiosity and religious spirit inside the church, but they don't want progress anymore. Just like what Paul says in the book of Philippians chapter 3, one thing I desire is to know Him more. Ang isang totoong Kristiyano na hindi bound at saklaw ng reliyon ay isang Kristiyanong binibigyan ng halaga ang kanyang relasyon sa Diyos. Binibigyan niya ng importansya ang kanyang ugnayan kay Kristo. Somebody say amen. Everything he do in the church, he does. In the ministry, lahat ng kilos niya, lahat ng ginagawa niya sa gawain, ay sigurado related kay Kristo. Bunga ng kanyang takot, pag-ibig, relasyon kay Kristo. Gumawa man niya ng mabuti, kaluguran niyang gawin yun dahil kay Kristo. Wala yang ibang iniisip at gustong ipagmalaki kundi yung Kristong nagtatrabaho, at wala siyang ibang hinahanap na alam niyang pwedeng magbigay ng tulong at magbigay ng lakas sa kanya kundi yung Kristo. Hindi yan nagyayabang, hindi yan mayabang, hindi yan nagmamalaki na pinagmamalaking siya'y anointed, siya'y the best leader, siya'y super spiritual na kailangan siyang pakinggan because he is somebody, because he is more better than others. No, hindi yan ang ganong klaseng Kristiyano. But ang binibigyan ng halaga ay walang iba kundi yung kanyang relasyon kay Kristo. Palagi niyang yung konteksto ng kanyang ginagawa ay kasama si Kristo. Hindi siya na out of context. Hindi lang gamit si Kristo sa kanya. Hindi lang quotation si Kristo sa kanya. Hindi lang motto si Kristo sa kanya. Hindi lang gamit si Kristo. Hindi lang palabas si Kristo sa kanya. Kundi si Kristo, buhay niya. Kung magsalita man yan, tapat sa kanya. Kung sasabihin man niya yun, buhay niya yun. Hindi dahil meron siyang gustong i-prove, hindi dahil meron siyang gustong ipagmalaki, sapagkat kung ganun ka, lilitaw at lilitaw ang iyong kaanyuhan, hindi mo iyan maitatago ng hanggan-hanggan. Lilitaw at lilitaw pa rin ang iyong kulay. Never, you cannot fake your salvation. You cannot fake your relationship with Christ. You cannot fake it, my brother. Hindi mo pwedeng ipeke yan. God will somehow expose you. Gaano man kaganda yung presentation mo. We're not talking about good presentation here. We're talking about life. I can only present the gospel unless the Lord reveal Himself to me. Ayaw kong puro palabas lang. Ang hirap na magpalabas ka na naman. Palabas na naman ay hindi naman totoo sa iyo. Bakit ka nagpapalabas? Para maipakita mo na angat ka, para maipakita mo na revive ka, para maipakita mo na naka-flow ka sa Espiritu, para maipakita mong you are one in the Holy Ghost, you are one in the Spirit, para maipakita mong you are one in Christ. My friend, do not fool yourselves. Hindi mo pwedeng magawa ang lahat ng bagay sa puro palabas lang. Mahihirapan ka. This is not about showmanship. This is the work of the Holy Spirit that we continually allow to control us. You see, I just pray, no? I just pray na manatili pa kayo sa simbahan ito. Ang pwede ko lang ikalungkot ay yung baka tatanggihan na ninyong pakinggan ng mga ganitong turo na wala kayong ibang hahanapin kundi yung sa palagay ninyo ay mas
Masaya kayo doon sa teaching about how to improve yourself. Ako hindi naman against yan. Pero, ang nakakalungkot ngayon sa panahon ito, si Kristo ay unti-unting nawawala sa eksena. Nandiyan ang Bible, kaya nga deception eh. Nagagamit pa rin yung Jesus, hallelujah, nandiyan pa rin eh. But where is the life? Where is the life? Hindi ba kayo nagtataka ngayon kung bakit sa mga simbahan, ang dami-daming simbahan sa buong Pilipinas, dito lang sa Balibago at Angeles, pero hindi nagkakasundo-sundo ang mga born again? Something is wrong. Ako aminin ko ito. Aminin nating lahat, may mali talaga. So, sana, I'm speaking from my heart. I'm not giving you doctrine. There is no such doctrine of this message. Hindi ito isang doktrina. This message that I'm sharing, hindi ito doctrine. This is about life. When I see myself, when I see the Christianity, when I see the world, when I see the church, naaalarma ako, ulitin ko ito. At nakakaalarma. Hindi mawala sa aking isip yung sinasabi sa Revelation, yung mga inaakala mong ginagawa mong tama ay napatulayang hindi aprobado, hindi ganap sa paningin ng Diyos. Just think of that. Kinikilala kang buhay pero patay naman. Alam na mga marami, you are alive, you are Christian, but the truth is you are dead. Just think of that. Hindi pa nakakaalarma na basahin mo yan at tignan mo ang sarili mo at sasabihin mo, no, God, hindi nawa ito mangyari sa akin. I pray na hindi ako ganito. Tulungan mo ko, Panginoon, mahapag ka sa akin. Ayaw ko maranasan ito. Masakit man pakinggan. Habag na lang talaga ng Diyos ang ating inihintay at ang muling pagbubuhos ng Santong Espiritu sa mga huling araw na ito. Masakit man pakinggan. Pero hindi alam ng mga maraming Kristiyano na sila'y mga iniluwa na. Dahil sa ikaw ay sala sa init at sala sa lamig, iluluwa kita. So many believers doesn't know this. So nakikita ninyo ngayon ang kahibahan what true Christianity is all about versus religion. Di ba sa religion, inuulit-ulit, gamit lang ang Diyos, pero wala yung buhay, wala yung demonstration. That's what religion is. Kaya kami, mga pastor, aminin ko ito. Hindi ko ito nililihim. Puro payabangan na lang mga pastor, patindihan na lang. No? Ito ang nangyayari ngayon. Pero nasaan yung demonstration ng buhay na wala tayong ibang pwede maipagmalaki ngayon kundi yung kung ano lang ang tinanggap natin. You see, my friend, if you could just get this message, I pray that it will be going to start tonight, that God will be going to give you the burden to really cry and pray sa tunay na kalagayan ng iglesia. Kasama ka na. Kasama na ako dito. Not unless we will come to that point ng simbahan ay makakarealize sa tunay na kalagayan niya, hindi bababa ang Santong Espiritu upang magbigay ng revival and great awakening. Why?
Kasi kinikilala mong buhay ka eh. You thought, I'm alright, pero hindi mo naman alam, patay ka. Alam mo, Paul says, nagbabantay ako sa aking sarili, ang sabi ni Paul, and I buffet my simple body. Pay attention to this. I really do this and I discipline my body. Why? Kasi ayaw ko na pagkatapos ng karera, I will be declared disqualified. All of a sudden, ang dami mong nagawa sa palagay mo. Tapos bandang huli pala, you will be declared what? Disqualified. Unfit. Have we not prophesied? Have we not cast out demons? Have we not healed the sick in your name? And then, the Lord will tell you, I never knew you, depart from me. Anong ibig sabihin na? He declared you disqualified. He will declare you disqualified. No way. Hindi ka nakapasa. Ano? Nakita niyo, yung mga ministry ka ng ministry, pero sa'yo na lang. Pero nasaan yung ugnayan mo sa Diyos na priority mong pakinggan ang tinig ng Diyos. Kaya ang daming mga Kristiyano ngayon ang puro yumayabang na lang kasi marami nga silang nagagawa, gifted nga sila, pero nangingibabaw na lang ang kanilang gift, nangingibabaw na lang yung pinagmamalaki nilang kung anong meron sila at kung anong nagagawa nila. But where is the life? Nasaan yung buhay that will lead them sa katotohanan? See, the Holy Ghost will always lead you in truth. He will not tell lies to you. Pag alam ng Holy Ghost na mali ka, He will tell the truth. That unless you will be stubborn, sabi nga sa Biblia, ang titigas ng ulo ninyo, palagi kayong lumalaban sa Espiritu Santo. You read that? You heard that? And it is possible. This is my prayer every day. Of course, pinagpipray ko ang sarili ko. Inamin ko ito sa inyo. Itinatangis ko unang aking sarili at itinatangis ko ang iglesia. Religion can kill you and religion can destroy you. Ang religion ay cover up lang kasi yan eh. Cover up. Cover up. Maraming mga cover up agent ngayon sa loob ng church. Itong dahilan kung bakit as believer, bariin kong ginagawa araw-araw na sinisiyasat ang aking puso every day. Every day, not once a week, every day. I won't neglect this great salvation that God gave me. Hindi ko ito basta isasawala. Iingatan ko ito. King kapampangan pakamalan ke. Ang pagiging Kristiyano ko ay masyado kong binibigyan ng halaga. Somebody say amen for that. More than friends, more than anything else. You tell somebody, mas binibigyan mo na bang halaga ang pagiging Kristiyano mo sa kanino man at sa anumang bagay? Dapat. Kung sisiyasitin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Sa ibang version, datapot kung tayo hinahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Ayaw kong sapitin nyo na balang araw, ako'y hahatulan with the world.
sa seated white throne judgment. Ayoko mangyari yun. Kung hahatulan man ako ng Diyos, gusto ko ngayon na. Habang buhay ako. Habang buhay ka. Huwag kayo maging matigas, amen? Hindi ko mo nakatulong kayo, nakapagbigay kayo ng gano'n, parang ang piling nyo minsan kung sino na kayo. Pero tingnan naman ninyo ang buhay nyo ngayon. Ang importante, kapatid, hindi yung nagawa mo nung una. Ang importante kung ano ka ngayon. Ano ang nagagawa ngayon sa buhay mo. Amen? Somebody say amen? Say a seatin. Ngayon, we're being judged because judgment must begin in the house of God. Every day, we're being judged. Well, ano ko mayabang? Every day, we're being judged. Araw-araw. Totoo ito. May incidenting minsan biglang kakaharap sa iyo, may sitwasyon na minsan biglang mangyayari. Pero minsan yung mismong sitwasyon yon ang mag-e-expose ng laman ng iyong puso. Pero hindi mo alam. Yun din ang pagkakataon that God is giving you the chance to confess and to aminin and to renounce that specific dirt, uncleanness sa iyong buhay. Kaya nga, mapalad ang mga taong naglilinis ng kanilang damit. Ang sabi ng Biblia, sapagkat sila bibigyan ng karapatang makapasok sa Bagong Jerusalem, sa lungsod. No? Bakit? Nililinis nilang kanilang baro. Every day, nililinis mo. Tingnan mo katabi mo, linisin mo ang baro mo, kamo. Oh, Lord. See? And ito pa, itong nakakalungkot at nawa hindi ito nangyayari sa atin at nawa hindi ito mangyari sa atin. Ito yung mga Kristiyano nagpasimula ng sila born again, nagpasimula sa Espiritu pero nauwi sila sa laman. Sabi nga dito, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyo magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Noon po, wala man ganon. Yung mga piano noon, nung kaming mga una, yung electro, yung one-man band, ganun lang. Tapos tambourine. Pero ang mga Kristiyano, simple, ang saya pag magpuri, genuine, talagang genuine. Ngayon, daming mga instrumento, pero minsan nagiging entertainment na lang sa loob ng simbahan. Pero noon, pag ang tao sumamba, talagang pure. Papasok pa lang sa church, iiyak na yan. Ramdam ng presensya ng Diyos because they start in the Spirit. Pero ngayon, nauwi tayo sa pamamagitan sariling talino, sariling yabang, performance. Pero nasan yung Espiritu ng Diyos na pinasimulan niya sa atin? At dyan tayo nagpasimula. Noon, ang baba mo nga eh. Ang humble mo ngayon. Nagkaroon ka lang ng konting posisyon, yumabang ka. Nauwi ka saan? Sa sarili mong lakas. Noon nga, teachable ka. Noon nga, ang amo-amo mo. Pero ngayon, what's wrong with you? Something's wrong. Hello? Ito ang mali. Paano kaya natin ito malabanan? Let me conclude with this. Paano ito malabanan? Itong mga nagpapalala sa kalagayan ng iglesia na unti-unting nagpapalayo sa katotohanan at sa Diyos. Paano yung malabanan? Huwag kayong maging satisfied kung ano kayo ngayon. Huwag kayong basta maging kontento na kayo'y ligtas na. Huwag. Let us instead start pursuing our new life in the Holy Ghost. Siya yung naging sanhi ng pagka-born again mo at siya rin na magtatapos sa yung pagiging born again. Totoo yan. Do not make God's Holy Spirit sad. Why? For the Spirit is God's mark of ownership on you, a guarantee that the day will come when God will set you free. So,
So ano, I will not make him sad. I will not make him sad. Kayo nga, pag hindi napansin, sad na kayo eh. Ang Holy Spirit ay isang persona. Meron siyang parubdob na pagnanasa. Meron siyang marubdob na pagnanasa. Sometimes we make him sad. Have you come to the point na umalis ka ng bahay, hindi ka man nag-pray? You see that? And the Holy Spirit want to have fellowship with you and help you, give you the guidance. And minsan sabi ng Lord, just wait. I'm here to teach you. Spend time with me for a while. Come on, I'll teach you and I'll guide you what to do today. Anong gagawin mo? Nagmamadali ka. Mamaya ka na, oh Lord, in the name of Jesus, the Father, Child, mamaya na. Diba? Pero hindi mo alam, siya pala yung guarantee, mark of ownership. Kung siya yung garantiya ng Diyos sa akin, at kung siya yung kung siya ang palatandaan ako'y sa Diyos, hindi ko pwedeng iwalang bahala yung aking relasyon sa Kanya. Hallelujah dyan, no? Hallelujah dyan. See, the Spirit is the guarantee that we shall receive what God has promised His people, and this assures us that God will give complete freedom to those who are His. Let us praise His glory. And if the Spirit of Him who raised up Jesus from the dead dwells in you, yung Espiritu Santo na kay Kristo, na siyang naging dahilan kung bakit si Kristo ay hindi nanatili doon sa libingan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hindi siya nanatili sa libingan at hindi siya pwedeng i-corrupt, hindi siya pwedeng kainin ng uot, at hindi rin siya pwedeng lamunin ng Hades. Why? It's because of the Holy Spirit. Woo. Now, ang sabi, that Spirit dwells in you. Alam mo, ito biyaya at grasya na lang ng Diyos. Bakit hindi tayo totally nagiging corrupted? It's because of the Holy Spirit. Aminin niyo ito. Hindi kayo totally nadideceive ng kaaway, nakukuha ng kaaway, all because of the Holy Spirit. Mabiyaya pa rin siya. May nakikipaglaban para sa iyo, hindi mo laban. Hindi mo alam. Gusto ka ng kainin ng uod, gusto ka ng lamunin ng Hades, ng Sheol, pero ang Santong Espiritong nananatili sa iyo ay nandiyan. Tinutulungan ka niya. And then, ang sabi nyo, He who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal, short-lived, perishable bodies through His Spirit. Everybody lift your hands. Father in heaven, how we love